Opo, mag-isip-isip po muna tayo ngayon sa ating pong mga ihahalal, lalo na itong mga maglilingkod raw ng 6 na taon. Di ba? Katakot-takot ang napakaraming plastic dyan. Mga kapatid, ano po, mga Na kayo kapatid. magpabudol ulit. Siguruhin nyo ang mga iboboto nyo. Talagang di nyo masasabing nabudol kami sa dulo. Oo. Magmula sa lokal, hanggang sa national nga. Yang ating ihahalal sa Mayo 12, ngayong taong ito, ilang buwan na lamang, ilang araw na lang po iyan, 6 years din po ang term yan. 6 na taon din po iyan. Silang hong lahat ay gusto hong maglingkod sa inyo. Sila hong lahat ay gusto pong, po sa inyo, magpasaya din po sa inyo. Okay? Sila pong lahat ay gusto pong, lahat na po ibibigay nila sa inyo. At silang lahat din po ngayon, o karamihan po sa kanila ngayon din, yung iba nga, umiiwas sa issue. Nakita ko ninyo tahimik sa issue, walang paninindigan. Bakit? Gusto pong mamangka sa dalawang ilog. So, Ingat din kayo sa ganun. Ito yung mga hunyang. Mag-ingat din kayo sa ganun, yung mga Di po ba? tahimik. Opo. Mag-ingat kayo Pero dun. sa bandang dulo ngayon, if you notice, lahat po ay puro interest. Hindi na interest ng bayan. Personal, vested interest. Survival practically po ang kanila pinag-uusapan dito. O di ba? Ngayon pa lang po, sa impeachment na lang, nakita ho ninyo. Para baga silang tumatawid sa elambre na tinin, 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 tinin. Diba? Dahan-dahan sila. Kasi nga ayaw nilang ma-offend itong kabilang banda. Pero sa bandang dulo po, magkakanulo din yung mga yan. Diba? Ito ho lamang pong ating pong panawagan sa ating lahat ha. Although, hindi ko alam kung may effect pa po ito. Sabi nga ng iba, di ko napapagod yan, Ted. Magmula noon yan ang pinapanawagan natin. Opo, mag-isip-isip po muna tayo ngayon sa ating pong mga ihahalal, lalo na itong mga maglilingkod raw ng 6 na taon. Di ba? Katakot-takot ang napakaraming plastic dyan. Sa bandang dulo, mga kapatid, baka magsisirin po tayo. Parang ngayon, di ba? Meron ka na bang pinagsisisihan na binoto mong senador? Well, ako hindi. Kasi hindi ko binoto yung mga yan. Di ba? Okay lang po ako. Pero sigurado ako kayo, yung iba dyan, ganun din po siguro sinasabi talaga ito. Pero iboboto nyo pa rin yan. Pag yan ang nagre-elect, sigurado Saka, ako. hindi lang Okay. sila Sige. hindi lang sila sa tahimik dapat mag-ingat. Mag-ingat din sila dun sa ang tagal tahimik tapos biglang nagsalita ngayon dito sa issue to sumasakay. Mag-ingat kayo sa mga ganyan, ha? Alam sige. nyo na yan, Sorry po, kilala nyo na yan. Sorry po sa lahat sa inyo. Ayan, nabuhay sila. Di Hindi, ba? Ito parang nga, nga hindi ito. nyo na masabing Okay. nabudol kami. At least Okay. pag-iisipan nyo na maigi ang iboboto. Wag ho kayong matakot, wag ho kayong mahiya, wag kayong, di ba, magdalawang isip. Kung iboboto mo sa pagkasenador, sinasabi, hindi mananalo, lalong hindi mananalo yan kasi hindi mo iboboto. Hindi na baling bumoto ka sa isang kandidato na hindi nanalo o hindi mananalo, pero alam mo na itong taong ito ay totoo. At may sapat na talino't kakayahan para makapaglingkod talaga sa bayan doon sa kanyang sinumpaan bilang isang senador. Di po ba? Hindi yung sasama ka na lamang kung sino yung llamado, kung sino yung nakikita mo ang magaling sumayaw sa TikTok, o saan man, kung sino yung nakita mong talaga naman, ang ngiti sa inyo, ganun na lang po kalalapad. Okay? O kaya po naman ang ganda ho ng suot na t-shirt. O minsan ka nang natapunan ng sombrero. O di ba? Opo. Yes. Huwag ho tayong mag-alangan, nakunin ang listahan ng mga botante at tignan po naman natin din kung sino-sino ang pepede ho dito deserving. Kahit hindi nanalo yan, panalo ka. Dahil ang binoto mo sa iyong konsensya, sa iyong paninindigan bilang Pilipino, ay totoo na dapat maglingkod sa bayan. Sarina Balba po. Hoy! Nagkamali sila noon, sinasabi nila nabudol sila. Ngayon, ako ang advice ko sa kanila, huwag kayong magpapadala sa mga nambubudol ngayon na mga senador na sinasabi, kaalyado nyo daw. Kasi merong mga ginagamit itong ICC issue para iboto nyo sila o yung mga kamag-anak nila. Binubula mo lang siya. The government you elect is the government you deserve.
Di ba? Kasi ngayon po, nagbabangayan kayo, sino bang responsable dito? Di ba kayo? Kayo po yung bahagi ng 31 million. Di po ba? So ngayon, ang iba nagsisisi. Yung nga po, nasa bandang huli ang pagsisisi. Kaya po ng ating sinasabi dati, nung panahon po ng halalan, 6 years yan. Kaya dapat talaga mag-isip tayo ng mabuti, malalim, mag-aanalisa. Hindi tayo padadala sa kung ano-ano pong mga, di ba, pangbubuyo na ikay sumama doon sa pulutong ng mga nag-i-endorse sa mga kandidato na hindi mo pinag-aaralang mabuti. Di po ba? Nung panahon ng halalan, kayo ang nagkaisa. Ngayon, eto na ang nangyayari. Nagsisisi kayo, nagmumurahan kayo, nag-aaway-aaway kayo. Pero kayo yan eh. Dinamay nyo pa kami. Nadamay ho yung hindi po sumama doon sa mob. Di po ba? So ngayon, sisihan po kayo. Kaya at the end of the day po, lagi natin pinapanawagan yan, malapit-lapit na po ang 2028. Doon maghahalalan tayo ulit. O sige, padala na naman kayo doon. Di ba? Sa dami ho ng kung ano-ano mga patalastas, mga trolls, nang hindi tayo nag-iisip ng mabuti at malaliman. Ako, iba ang binoto ko. Kaya ngayon, sa nangyayaring ito, sinasabi ko sa sarili ko, well, at least ako, sa konsensya ko, okay ako kasi hindi ko kasama sa mga nagkamali. Sorry po, So, nagkamali na sila noon. True talk po tayo dito. So, nagkamali sila noon, sinasabi nila nabudol sila. Ngayon, ako ang advice ko sa kanila, huwag kayong magpapadala sa mga nambubudol ngayon na mga senador na sinasabi, kaalyado nyo daw. Kasi merong mga ginagamit itong ICC issue para iboto nyo sila o yung mga kamag-anak nila. Binubula mo lang siya. Ang paggawa. Naging mabilis daw ho naman yung pag-aresto. Kahapon sa hearing po in the Senate, ito po ang mga contention, ito pong kung may question nga, dito po sa nangyaring pag-aresto sa dating Pangulong Duterte na siya dumating galing sa Hong Kong, diyan po sa NAIA. So, una, higit sa lahat po muna, ating pong dapat nagalangin ang karapatan dito ng Senado. Yan po ay bahagi po ng kanila pong trabaho, no? Itong kanila pong mga pagsisiyasat na ito. Kaya kahapon din, kung napansin po natin, hindi ho ba't magkakasalungat ang mga opinyon ng mga abogado. Abogado po si Senador Adam Peter Cayetano. Abogado po si Secretary Boying Remulla. Abogado rin po mga kapatid, itong kanilang inimbitahan dyan na resource person na sinasabi nga din na sa kanya pong opinion na dapat idinaan muna ito sa local court para sabihin na meron kaming inaaresto. Gaya ng ating na ipaliwanag na dati, di ba? So, bawat isang abogado, iba-iba ng opinion. Kaya yan pong ating una pa lang po sinasabi na nung mangyari na po yan pong pag-aresto at paglipad doon sa dahig, ngayon ang lahat ng ito ay usaping legal na. Tama? Isa nga sa mga nabanggit kahapon sa hearing, baby, mamaya tanong din natin to kay Attorney Yusek, Claire Castro, na isa ring abogado, bukod sa pagiging Palace Press Officer, yung red diffusion tsaka red notice. Di ba napag-usapan kahapon? Ano ba meron kayo? Sabi ni Senator Amy. Di ba red diffusion lang? O red notice, magkaiba yon. Mga ganun. Tapos may mga videos na na-play din kahapon. Oo. Pero sabi din po ni Senator Bongo, too late the hero. Too late the hero. Sabi din po ni Ma'am VP Saras kahapon, ang ika din niya, ano pa daw ho ngayon. Alam nyo, sa puntong yan, palagay ko naman dapat din po natin, kumbaga, tangkilikin yung pahayag ng Vice Presidente sa mahinahon na kanyang pamamaraan sa pagpapahayag kahapon, di ba? Na useless na. Di ba? Ano man ang wala na, ba't pa ako magagalit? Nandidiyan na yan. I mean, let's all move on. May ganun pa siya. Diba, diba? Isipin ko anong gagawin natin ngayon para mapauwi nga daw ng Pilipinas ang dating Pangulo. Oo, kasi nga ang bakbakan ngayon na usaping legal ay nandoon na, mga kapatid, sa dahig, sa ICC. Pero meron pa rin pong ongoing ngayon na mga usaping legal dito po sa Supreme Court, doon nga po sa mga habeas corpus petition na pending pa rin. Pero yon, ang sitwasyon, nandun na po ngayon sa dahig
ang dating Pangulo, at sa pag-countdown po natin, 9 days na po ito. Magmula nung Marso, 12 ba ito o Marso 11? 11, March 11. Ito, set dito sa ating countdown. So March 11, ilang araw na yan hanggang sa mga oras na ito. Okay, so ngayon mga kapatid, atin lang pong kakausapin ang Palace Press Officer po sa ilang pang importanteng issue para din po sa paglilinaw sa mga usaping ito. Alam po namin na sa ngayon, gaya po ng ating napag-usapan din kahapon, baby girl, di ba? Dito po sa ating pagtalakay sa usapin po ng paglaganap ng fake news, when you talk about the truth, it is very subjective. The truth, kumbaga, Depends kung sino makakarinig. Opo. Minsan the truth na ayaw mo pa rin pakinggan dahil nga may bias ka. Parang pag sinasabi mo sa akin na, baby girl, you're so pretty, minsan ayaw ko pakinggan. Bakit? Wala lang. Pagbud ko, ayoko eh. Minsan ganyan lang mga ano nila. Ganyan ang kanilang mga argumento. Ayoko. Kahit yan pa ang truth mo, ayoko pakinggan yan. Di ba? May mga ganyan. Oo. Kumbaga, kahit na ano pa ang paliwanag mo, kung... Mahirap paliwanagan ng taong sarado ang isip. Kung ang kanyang, ito ang kanyang paniniwala, kahit na, di ba? Kahit na hindi yan ang katotohanan, basta yan ang kanyang paniniwala. Pero maganda nga kasi explanation mo. Wala naman pong masama kung sino ang inyong suportahan. Basta lang, yung fact, yung inyong alam. Di ba? Pero kung sino-sino suportahan, walang argumento doon. Kahit sino gusto nyo suportahan, go, 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 push, push, push. Basta make sure na yung po mga naririnig nyo, pinapanood at nababasa ay hindi misinformation at malinformation. Opo, yun lang ho. Yung mga actual na po talagang totoo na fact, hindi na ho dapat nga binabaluktot. Pero sa ngayon po kasi nga, ito ang malaki ding debate, di ba? How do you regulate social media? Naku, kasama rin yan sa pinag-uusapan ng palasyo. Ang social media po, hindi ito mainstream media. Ang mainstream media, mayroong government regulation kahit na may press freedom. Mga kapatid, government regulation, lalo na yung media na gumagamit po ng mga bagay na pag-aari ng Estado. Yung mga pahayagan, basically po, walang government regulation dyan, maliban na lang po sa mga taxes, tsaka sa mga permits, no? Pero gaya po sa broadcast, may regulasyon talaga. Dahil nga gumagamit ka ng owned by the state na kung tawagin nga po ay frequency. Sa social media, ang argumento ng iba dyan ay sinasabi na ang social media ay hindi naman media per se. Diba? YouTube, Facebook na ganyan, gumagamit sila ng internet. Internet, World Wide Web, ang tawag baga doon. WWW. Itong World Wide Web na ito, na sino ba ang may-ari nito? Sino ba may-ari ng WWW? Hindi ko rin alam. Tanong natin kay Google mamaya. Sino ba? Okay. So, meron kang internet connection, makakapagbigay ka ng anumang informasyon o anumang mga bagay-bagay dyan na mga palabas mo. Pero sinasabi nila, dahil sa hindi naman ito pag-aari ng sinumang estado sa buong mundo, hindi mo maaaring sabihan itong nag-operator ng YouTube na pagbawalan mo yan kasi mali ang ginagawa niyan. Hindi. Sabi nga ni Idol Lord, para daw itong sasakyan, diba, na kung ikay gumagamit ng Toyota o anumang sasakyan. Good morning sa mga taga-Toyota Otis. The best kayo. Under yan ng Toyota Oben Group. Iisa yan sila. Diba? So kung gumagamit ka ng ganun pong uri ng sasakyan, tapos yung sasakyan na ginagamit mo nakaabangga, hindi mo daw maaari sisihin yung Toyota. Tama, may point. Mismo ng kumpanya, ng manufacturer nito. Ganun po ang analysis ng iba dito. Pero yun nga, mga kapatid, sa ngayon, sangkaterba itong naglipa na po na kung ano-ano, minsan mabibisit ka, minsan maiinis ka. Pero ano po magagawa natin diyan? Hindi tumulong tayo sa pagtatama ng mga mali. Pwede natin gawin yan, pero hindi full-time. At saka kahit gawin mo yan, diba? minsan yung fact check itself, hindi pa rin pinakikinggan.